Magandang gabi sa mga taga-subaybay ng Pinoy Chilling Visions. Gusto ko lang mag-share ng experience ko na nakakatakot at ito ang first time ko na na-experience yung ganito. Ako nga pala si Ashley, isang criminology student at graduating na ngayong taon. Nangyari to nung nasa second year pa ako. Dahil dito, iniwasan ko na wag nang masyadong magpahating gabi sa pag-uwi. Ito na nga. Dahil kinabukasan, walang pasok sa eskwela. Naisipan namin magbabarkada na pumunta sa bahay ng isa sa kaibigan namin. Dahil mayroon daw konting kainan at inuman na rin. Birthday niya nung araw na yun. Pagkatapos magkita-kita sa meeting place namin ay dumiretso na kami sa bahay nila. Nakiride lang ako sa isa sa mga kabarkada namin na si Nash. Binagtas namin yung highway papunta sa kanila. Madadaanan namin yung White House. Tawag namin sa bahay na sinasabi nilang haunted daw. Kahilera to nung school na pinasukan ko nung elementary pa ako. Nakilala siya sa tawag na White House. Dahil yun na ang nakasanayang itawag dito. Maganda yung bahay, pero wala nang nakatira. Nasa ibang bansa na daw yung mga may-ari nito. Pero may katiwala daw na pumupunta dito buwan-buwan para ma-maintain yung bahay. Kaya kahit papano ay maayos pa at malinis tingnan yung bahay. Literal na White House talaga siya kapag nakita mo. Dahil pati yung mga pader at gate ay nakapintura ng kulay puti. Medyo napasarap kami ng inuman at kwentuhan. Kaya inabot na kami ng alas 11 ng gabi. Nang magpasyal na ako na umuwi na. Nakapagpaalam naman ako kila mami na may pupuntahan akong handaan. Pero kahit ganun ay panay text at tawag na nila. Kaya nagdesisyon na ako na umuwi na dahil nagagalit na si mami. Nasabihan ko si Nash na gusto ko nang umuwi ay nagdesisyon siya na umuwi na rin. Halos magkapit-bahay lang din kami nila. Kaya dahil kababata ko siya. Yun na nga. Nagpaalam na kami sa mga barkada namin na uuwi na. Dahil panay text at tawag na sa akin ni mami. Kaya pinayagan na nila kaming makauwi. Habang binabagtas namin yung highway pa uwi sa amin, biglang nasabi ni Nash sa akin na madadaanan pala natin yung White House. Sinusubukan pa akong takutin ng loko. Kaya sinabihan ko na, kalalaki mong tao ang duwag mo. Kagad naman tinanggi naman ng loko yung pang-aasar ko sa kanya. Hindi naman madilim yung daan dahil may mga ilaw naman yung mga poste kaya di nakakatakot. Idagdag mo pa yung mga bahay sa gilid ng highway na nagdadagdag ng liwanag yung ilaw ng mga kabahayan nila. Ang mahirap lang, wala na halos tao sa labas at wala nang mga sasakyang kaming nakakasabay. Yung ingay na lang ng motor na gamit namin ang maririnig mo dahil hating gabi na rin nung oras na yun. Nang malapit na kami sa lugar kung saan madadaanan namin yung White House ay naramdaman ko na binagala ni Nash yung takbo ng motor. Kaya tinignan ko yung daan. Nandi sa kalayuan ay may natatanaw akong batang babae na naka-uniform ng pang-elementary na tila tatawid papunta sa White House. Nasabi ko na lang na hanap yung batang to hating gabi pa, ngayon palang uuwi. Si Nash naman di nagsasalita. Animo, nakikiramdam siya sa gagawin ng bata. Dahan-dahan lang niyang pinaandar yung motor habang iniintay na makatawid yung bata. Pero napaisip ako,
Bakit hating gabi pa ay nasa labas pa siya at nakasuot pa ng uniform pang school? Tinitigan kong mabuti yung batang tumatawid nang mapansin ko na may kakaiba sa kanya. Di ko makita yung mga paa niya. Parang lumulutang lang siya habang tumatawid. Napakapit ako ng maigpit sa balikat ni Nash dahil gumapang sa buong katawan ko ang takot at pagtataka. Nang malapit nang makatawid yung bata papunta sa White House ay aking gulat namin nang biglang naglaho yung imahe niya na parang usok. Napatingin sa akin si Nash na nanlalaki ang mga mata. Sabay sabi na, "Nakita mo yon?" Gulat na gulat kaming dalawa sa nasaksihan. Kaya kagad pinaandar ni Nash yung motor ng mabilis. Nanginginig pa kami sa takot ng makauwi. At kinuwento namin kay Mami yung nasaksihan namin. Kaya napagsabihan patuloy kami na masyado kasi kaming nagpapahating gabi sa pag-uwi. Kaya kung ano-ano na ang nakikita namin. Makalipas ang ilang taon, nung nabigyan ng kasagutan yung tanong sa isip ko, kung sino at bakit kaya nagpapakita yung estudyanteng batang babae sa tapat ng White House. Nang naikwento ko sa tito ko yung karanasan namin ni Nash nung minsan na may handaan sa amin. Siguro daw, yung multo ng batang babae na yun ay ang multo nung batchmate niya nung nasa elementary pa siya. Nasagasaan daw ng jeep to habang patawid sa highway. Naipit pa nga daw yung ulo ng bata sa huli ang gulong ng jeep at halos mapisak na to na ikinamatay kaagad nito. Batay sa kwento sa kanila noon, malapit lang daw yung bahay ng estudyante na yun sa White House. Kaya maaari na kaya doon nagpapakita yung multo ng bata dahil doon nangyari yung aksidente sa tapat ng White House.